So, sa mga nagtatanong sa akin kung ano daw ba ang kailangan sa sasakyan na kunin nila, brand new or used vehicle. Now, let me share my personal experience with you. Alam nyo ba na $900 lang ang unang sasakyan ko dito sa Canada? At tumagal ito ng 6 years bago ako bumili ng brand new na sasakyan. Oo, $900 lang. Hindi siya luxury car, hindi siya dream car, pero para sa akin at sa pamilya ko, naging malaking bahagi ito ng buhay namin dito sa Canada. At kung tutuusin, hindi man siya mahal, pero ang dami niyang memories na iniwan sa amin. Pinoy ako! Okay, story time. Nung temporary foreign worker pa lang ako at bago pa lang ako dito sa Canada, nagtsatsaga talaga ako. Maglakad, bike, or bus. Kung mag-grocery, naalala ko pa nga na nagbabike ako kahit may bitbit ako sako ng bigas. Kahit winter yun. Hindi birong magbike at maglakad kapag malamig. Although, properly dressed ako noon, balot ang mukha ko, pero nanunuot pa rin yung lamig. Tiniis ko yan for about 2 years. Bakit? Kasi kailangan kong unahin kung ano ang mas importante. Hindi naman porke nasa Canada ka na, kailangan agad may bago kang sasakyan. Para sa akin, kailangan mo munang tanungin ang sarili mo. Kailangan ko ba talaga na sasakyan? Pero kung ako lang naman, hindi ko kailangan ng sasakyan. Kaya kong magtiis. Kaya lang, syempre, ibang usapan na kung kasama mo na ang family mo. Lalo na at may maliliit ka pang anak. Hindi ko matitiis yun na maranasan ng mga anak ko yung naranasan kong pagtitiis. At siguro, ganun din naman sa inyo bilang magulang. Syempre, gusto mo na hindi mahirapan ang iyong mga anak na magtiis. Lalo na sa harsh weather ng Canada. Lalo pa dito sa Alberta. Kaya nung malapit nang dumating ang family ko noon, doon ko naisip na kailangan ko na talaga ng sasakyan na kayang mag-accommodate sa amin. Ang kagandahan lang, yung nakuha kong sasakyan ay sa isang kakilala ko, kapwa Pinoy. Kaya ako, may tiwala ako na maayos yung sasakyan. At murang-mura lang. $900 lang yung nakuha kong yun. And it is in almost mint condition. Yun yung Ford Windstar. Na sa ngayon, phase out na. At na-discontinued na ang pag-manufacture ng modelong yun. Pero, ang tibay nun, kaha pa lang nun, solid na. At hindi man bago, pero naging reliable siya. At hindi ko ini-expect na 6 na taon pala naming nakasama yun, yung sasakyan na yun. At alam nyo kung ano ang isa sa mga dahilan kung bakit nakatagal ako sa sasakyan na yun? Kapag may nasisira, ako mismo ang gumagawa. Hindi naman ako mechanic, pero natuto ako. Kapag may problema, pupunta ako doon sa mga junkyard para mangahoy ng mga piyesang kailangan ko. We are here now inside the yard. All we need to do now is search for the type of vehicle that we are looking for. So in my case, I'm looking for a Ford Windstar SEL 2000. Tapos, kapag hindi ko alam kung paano ayusin, check ako. YouTube University lang. Search lang. How to replace this, how to fix this, and how to install this. So, kasi sa YouTube ngayon,
kahit hindi ka marunong sa isang bagay, maaari mong pag-aralan. Kasi ang ginagawa ko, ganun lang, sinesearch ko tapos papanoorin ko ng paulit-ulit hanggang maintindihan ko kung paano gawin. Minsan successful, minsan naman mas lalo akong pinagpapawisan. Pero ang importante, natututo ako. At doon ko na-realize na kapag nandito ka sa Canada, kailangan talaga na marunong kang dumiskarte. Hindi lahat ng problema kailangan bayaran agad sa shop. Kung kaya mong matutunan at gawin ng maayos at safe, why not coconut? Pero syempre, hindi lahat ng repairs pwedeng DIY. May mga bagay na mas mabuting ipaubaya sa mas qualified at trusted na mechanic. Lalo na kapag safety related yung issue. Steering wheel, suspension, at iba pang mga complicated na mga components. At fortunately, meron akong trusted na mechanic na maaasahan ko kapag complicated na talaga ang problema. Pero sasabihin ko rin sa inyo, mag-ingat din kayo sa pagpili ng garage or mechanic. Kasi personally, nakaranas na rin ako ng mahal ang singil, hindi pa nagawa ng maayos yung sasakyan ko. Kaya importante talaga na mayroon kang trusted na mechanic na alam mong maayos talagang gumawa. At hindi ka basta-basta sisingilin ng sobra. Nandito na tayo sa mechanic ko at kukunin ko na yung sasakyan natin. Right? Ito lang babayaran ko, $40. So, tingnan natin. Dami naming adventures at places na napuntahan ng sasakyan na yun. Waterton. Kaya pala sinasabi nilang this is so worth it. Talagang worth it naman yung pinaghirapan pag naging successful ka, di ba? Kaya rin yan sa buhay. Pagka pinaghirapan mo ang isang bagay, pag naging successful ka, syempre much worth it yun. Ito mo yung buong downtown, no? And, so, tapos yung zoomin natin. Zoomin natin. Yan. Oy! Mabigat din. Mataba. Taas. Lethbridge, Calgary, Banff. Nice view from here. Drumheller. Welcome to Drumheller! Jasper. Nandito tayo sa unang falls na nadaanan namin dito sa Jasper. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ito. Mas kita siguro dito. At marami pang ibang lugar dito sa Alberta na hindi kami itinirik noon. Wala akong naging major problem doon. Hindi lang siya basta sasakyan. Naging bahagi na siya ng buhay namin. Doon kami bumiyahe, doon kami nag-road trip, doon kami gumawa ng memories bilang isang pamilya. At kung tutuusin, yung $900 na sasakyan na yun, hindi lang kami dinala from point A to point B. Dinala niya kami sa maraming lugar. At higit sa lahat, dinala niya kami sa maraming memories. Hanggang sa dumating yung araw na may check engine light na at oil leak na yung sasakyan. At sinabi nung trusted mechanic ko, this is the end of the line para doon sa sasakyan kong yun. And nirecommend na niya na palitan na lang kasi
kailangan ng ibaba yung makina. At alam nyo naman, pag binaba na yung makina, medyo may kamahalan na yung presyo nun. At sabi niya, mas mahal pa yung pag-repair ng sasakyan kaysa pagbili ng replacement doon. Masakit din yun para sa akin kasi 6 na taon na namin siyang kasama. Pero kung tutuusin, sulit na yung $900 na pinambili ko doon. 6 years, almost 400,000 kilometers, countless memories, at higit sa lahat, nakatulong siya sa amin nung nagsisimula pa lang kami ng buhay dito sa Canada. Kaya kahit bumigay na siya, I will always be grateful for that car. Kaya kung nagpaplano ka bumili ng sasakyan dito sa Canada, tandaan mo, needs versus wants. Kailangan mo ba talaga ng malaking SUV? Kailangan mo ba talaga ng brand new? O kailangan mo lang ng reliable na vehicle na makakapagdala sa iyo mula point A to point B? Tanungin mo rin ang sarili mo, status symbol ba ang sasakyan para sa iyo? Dream car ba? O necessity lang talaga? Walang masamang mangarap ng magandang sasakyan kung afford mo naman. Bakit hindi? Pero siguraduhin mong hindi ka bibili ng sasakyan para lang ma-impress ang ibang tao. Habang ikaw naman ang nahihirapang magbayad buwan-buwan. Kasi sa Canada, hindi lang presyo ng sasakyan ang kailangan mong isipin. May insurance, may maintenance, may gas, may registration, at syempre, may unexpected repairs. Kaya, bago ka bumili, tingnan mo. Hindi lang kung kaya mong bilhin, kundi kung kaya mo rin itong panatilihin. At eto naman ang unexpected twist sa ating story. Nung kumuha ako ng bagong sasakyan, may nakakatuwang story kung paano ko ito nakuha. Nung kinuha ko itong bagong sasakyan, may contest yung dealership. Ang challenge, gumawa ng commercial video para sa dealership. At ang price, 1,000 Canadian dollars cash. Ngayon, isipin mo, amateur lang naman ako. Wala akong experience sa paggawa ng commercial. Parang ano lang ako, nagpachamba-chamba lang ako pag gumagawa ako ng video. Hindi ko rin naman alam kung maganda ba talaga yung video na gagawin ko. Pero sabi ko sa sarili ko, bakit hindi ko subukan? Wala namang mawawala, di ba? Wala namang makakaalam kung sumali ako dun at hindi ako nanalo. Kaya gumawa ako ng video, simple lang, hindi professional, hindi pang Hollywood ang production, pero sinubukan ko. So here are the key features that I really do love about the Ford Explorer 2020. This comes with a heated leather steering wheels, heated front and second row leather seats, comes with an 8.0 inches touchscreen info entertainment that includes Apple or Android CarPlay and a Wi-Fi hotspot. The Ford Explorer comes with a 300 HP turbocharged 2.3
4-cylinder engine with a 10-speed automatic transmission, 7-seater capacity with available cargo management system for your equipment. It has blind spot information system, auto high beam headlamps, rear view camera, and that's not all. You can start your car from your phone and manage it through Ford Pass Connect. And that is all I have for today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. If you are looking forward to buy a new vehicle, then I would highly recommend to buy this beast, the Giant, especially if you are going for a long drive. This is worth the money. Oh wait, there is a storm brewing, so better get out of here. All right, see you guys. Pond 5. Pond 5. And luckily, nanalo ako ng grand prize na 1,000 Canadian dollars. Time to open it. Oh no. Ooh, did I cut the check? Thankfully not. I will show you the amount stated here. There. That's the $1,000. And let's go to the bank and deposit this check. Deposit. Checking. Okay, continue. Checks. All right, let's insert the check. Go. Checks are being reviewed. Okay, total deposit $1,000. Finish deposit. $1,000. We are completing your deposit. Okay, yes, with check images, receipt, no return card. All right. We are printing your receipt. Here you go. $1,000. Checks deposited. Sabi ko nga sa sarili ko, baka walang ibang sumali. Pero, seriously, you'll never know unless you try. Malay mo, wala talagang sumali ng isang contest. Eh di, sure win ka na, di ba? Kaya minsan, huwag mong isipin agad na hindi ako magaling. Wala akong experience. Hindi ako mananalo. Marami siguro magaling sa akin. Eh, subukan mo lang, di ba? Katulad ko, nanalo ako. Because sometimes, opportunities don't go to the most experienced person. Sometimes, they go to the person who simply had the courage to try. Nagsimula ako nun sa $900 na sasakyan. 6 years ko siyang ginamit. Ako mismo ang nag-ayos kapag kaya ko. Pumunta sa junkyard para maghanap ng pyesa. Natuto sa YouTube University at nag-ipon, nagtiyaga at dumiskarte. Hanggang sa dumating ang panahon na nakabili rin ako ng brand new na vehicle. At hindi lang yon, nanalo pa ako ng $1,000 dahil sinubukan kong sumali sa isang contest na hindi ko inaasahan na mananalo ako. Kaya, sa mga bagong dating dito sa Canada, huwag mong ikumpara ang journey mo sa journey ng ibang tao. Hindi mo kailangan magkaroon agad ng brand new car. Hindi mo kailangan ipakita sa lahat na successful ka. Minsan, kailangan mo muna magsimula sa kung ano ang kaya mo. Magtiyaga, mag-ipon, dumiskarte, matuto, at higit sa lahat, huwag kang matakot na sumubok dahil you'll never know. Baka yung opportunity na akala mo ay maliit lang, yun pala ang magiging
breakthrough mo. At tandaan, hindi lahat ng journey ay nagsisimula sa brand new vehicle. Minsan, nagsisimula ito sa isang $900 na sasakyan. Kaya mga kababayan, magkano ang unang sasakyan nyo dito sa Canada? At ano ang pinaka-memorable na experience ninyo kasama ang sasakyan na iyon? Comment below mga kababayan. Subscribe and follow para sa mas marami pang real-life stories tungkol sa buhay Canada. And that's it for me today mga kababayan. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, information, real-life stories to come ng buhay Canada. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay at magandang araw po sa inyong lahat.